Masayahin man ang maraming Pilipino, hirap naman ngumiti ang ilang siraang ngipin. Naaabot sa 70 milyon ayon sa isang pag-aaral. Kaya ang tanong sa Senado, bakit limitado pa rin ang benepisyo ng PhilHealth pagdating sa oral care? Nakatutok si Ian Cruz. Mga ngiping nililinis lang ng asin. Meron pa ngang gumagamit lang ng buhangin. Talaga namang mahirap ngitian ang hindi maayos na oral health care ng maraming Pinoy. Abot 73 milyon ang may tooth decay ayon sa 2018 National Health Survey. 72% ang may bulok ng ngipin. Ayon naman sa anunsyo ng Philippine Dental Association nito lang Pebrero. Sa Senado, naungkat ang iba pang pwedeng idulot ng di maayos na oral health. Studies have shown that gum disease, missing teeth, and other oral health issues brought about by poor brushing habits and lack of plaque removal increase a person's risk of stroke. Kung pambili lang ng toothpaste, hirap na ang maraming Pilipino, paano pa yung pagpapatingin sa dentista? Kaya sa pagdalakay sa pag-amyenda ng Universal Healthcare Law sa sesyon ng Senado, kinwestiyon kung bakit sa halos 30 taon ng PhilHealth hindi pa rin kasama ng lubusan ang oral care benefits. Can we get an explanation? Bakit? Isn't that part of the overall health of the Filipino, Mr. President? Lumabas na limitado pa ang oral care benefits ng PhilHealth benefits. Limited surgeries lang po tulad ng tooth extraction o cleft lip o cleft palate surgeries. Hindi po kasama mga surgeries sa private dental clinics at hindi po kasama ang basic oral health care services. Malaking tulong pa naman sana yan sa mahirap tulad ni Mary Jane na kailangang unahin ang ibang gastusin lalo't byuda na. Gawa ng kulang po sa income po. Kasi kung may income man po kami, isang importanteng bagay na lang po yung gagamitin. Kaya yung oral health mo, parang hindi mo Hindi ko na po naaasikaso yan. Sana raw makasama kahit mga basic na dental services. Okay po sa akin, magpapapasa. Kaya naman kasama yan sa kinokonsidera ayon kay Senador J.V. Ejercito na sponsor ng pag-amyenda sa Universal Healthcare Law. When it comes to the overall, yung pagpalinis, kasama, but other packages are still under study, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Muli pong bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng bansa bandang hapon kanina, pero hindi pa po tag-ulan ayon po sa Pag-asa. At kung tutuusin ay wala pa yan sa posibleng maranasan pagdating ng La Nina. At nakatutok si Ivan Mayrina. Bagamat ramdam pa rin ang init sa maraming lugar tulad sa Igbaras, Iloilo, Tambara, kung saan may 6 pang bakang namatay umano dahil sa tindi ng heat index. Kapansin-pansin itong mga nakarang araw mga pag-uulan. Malakas at may hangin sa iba tulad sa Mountain Province. May yero namang kasama nitong Lunes sa Quezon City pero karaniwan hindi kalakasan at panandalian lang. Sabi ng Pag-asa, hindi pa yan tag-ulan, kundi localized thunderstorms lang. At wala pa raw yan sa daranasin nating pag-uulan pag dumating ng La Nina. Katunayan kung anong init sa unang bahagi ng taon, siya namang tindi ng mga posibleng pag-uulan pagtama nito sa Hulyo, Agosto at Setyembre. Ang epekto ng La Nina, magtutuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng taon. May mga pag-uulan po tayo nitong July, August, September, kasagsagan ng habagat at bagyo. So yung po talagang contribution din ng possible na La Nina, maaari pong yung October, November, December na mas matataas ang tsansa na medyo mas marami po yung ulan natin na matatanggap. Sa pagtaya ng Pag-asa DOST, 13 hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Hindi pa tayo nabibisita ng kahit isang bagyo hanggang ngayon. Pero posibleng mas malalakas ang mga papasok na bagyo sa huling 6 na buwan ng taon. Ito po ay mga possibility pa rin na merong mga lubhang mapaminsala ng mga bagyo. Kung hindi man po malakas ang hangin na dulot nito, baka marami ding ulan yung dulot nito. At dahil minsan nagkakabahana kahit wala pang mismong tagulan at ang lakas ng ulang dulot ng La Nina, tinututukan na ng DPWH sa mga proyekto kontra baha. Ngayong taon, 349 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects. Hindi pa kasama riyan ang foreign assisted project para sa mga major river basin sa bansa na dahil sa siltation ay bumababaw na. May mga natapos na at may mga ongoing pa. Kabilang mga impounding dam kung saan iipunin ng sobrang tubig tuwing tagulan para may magamit tuwing tagtuyot.
In-accelerate namin yung mga flood control projects namin. We are now again implementing 4,100 flood control projects all over the country. Ang Task Force El Nino na rin ang task force sa tututok sa magiging epekto ng La Nina. Iniutosan ng Pangulo ang pag-update sa hazard maps para maipos na maaga pang disaster response team sang bansa. Kinakausap na rin daw ng Department of Agriculture ang mga magsasaka para sa mga hakbang para sa La Nina. Mas pinangangambahan ng Department of Agriculture ang La Nina kasi once bumuhos yung malakas na ulan at magkaroon ng matinding pagbaha, lunod na talaga yung mga pananim. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mas naging makulay at masaya ang Kalakachara Festival sa Batangas sa pagdalo ng ilang Kapuso stars. Yan ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Makulay at masayang tugtugan ang parada sa pagbubukas ng Kalakachara Festival 2024 sa Calaca City, Batangas. Si Kapuso OST Princess at isa sa Divas of Queendom, Hannah Presillas, ang isa sa mga nagbigay buhay sa pagbubukas ng pista. May song number din si Jeremiah Tiangco. Inabangan din ang performances ng stars ng upcoming GMA Afternoon Prime serye na prinsesa ng City Jail sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Masaya kapag mga fiesta, mga festival, so natutuwa kami kapag nakakapunta kami sa mga ganito. Sobrang saya nung pagtanggap nila sa amin. Mabilis lang pero sulit talaga. Bida naman sa Agri-Fair ng pista ang mga ipinagmamalaking produktong agrikultural ng 40 barangay sa lungsod tulad ng atsara. Bukod naman sa pagrampa ng mga kandidata sa binibining lungsod ng Calaca 2024, inabangan din sa pageant ang sparkling kilig na hatid ni Black Rider star Prince Clemente. Hinarana ni Encantadia Chronicles Sangre star Kelvin Miranda ang mga kandidata. Binighani rin ni Lilat Matias attorney at law star E.A. Guzman ang mga manonood sa kanyang nakakakilig na vocals. Sobrang saya po ng experience dito sa Calaca, Batangas at lahat ng mga tao dito talagang sobrang init ng pagtanggap kaya maraming salamat po. Pasalamat sa opportunity dahil nabigyan tayo ng ganitong klaseng pagkakataon na makapag-perform sa mga taga-Calaca, Batangas. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Maging si Pangulong Bongbong Marcos napapaisip sa tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Guo na iniimbestigahan ngayon ng Senado sa posibleng kaugnayan nito sa ni-raid na Pogo Hub. Personal namang inaksyonan ng Pangulo ang problema sa supply ng tubig sa Cagayan de Oro. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, One Mindanao. May mga tanong ang mga senador sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo ng Tarlac kung may kaugnayan ito sa ni-raid na Pogo Hub at maging sa kanyang nasyonalidad. Ngayon, maging si Pangulong Bongbong Marcos may mga tanong na rin. Sa Cagayan de Oro City, sinabi niyang dapat itong imbestigahan. Dahil rinade natin yung sa Bamban at nakita natin yan, makita yung mga dokumento, nakinay-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Isa sa malaking problema ngayon sa Cagayan de Oro ang tungkol sa tubig matapos putulin ng Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI ang supply ng tubig sa lungsod. Hindi kasi umano nakakabayad ng utang ang Cagayan de Oro City Water District na aabot na sa 498 milyon pesos. Naibalik na ang supply ng tubig sa ngayon at para maresolba ang isyo, inaksyonan ito mismo ng Pangulo. Kasama na ang pakikipag-usap sa may-ari ng COBI. Akin ding inatasan ng Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Nagpunta rin sa Iligan City ang Pangulo kung saan namigay din siya ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras.
Ang kalangitan ng Bicol ay nagliwanag kamakailan sa paglipad ng 100 mga drone. Ano-anong imahe kaya ang nabuo ng mga ito na nagpamangha sa mga manunood? Kuya Kim, ano na? Sa ginanap kamakailan na Bicol Loco Festival sa Legazpi City, Albay, hindi lang ang mga naglalaki ang mga hot air balloons ang nagliparan. Tiningala at napamangha rin sa mga manonood ang 100 na mga drone. Na nagbistulang mga tala sa langit, nagniningning, at bumuo ng iba't ibang imahe sa madilim na kalangitan. Yung pinakamagandang formation, Mayon Volcano na. Kuya Kim, ano nga ba ang drone? Kuya Kim, ano na? Ang tawag din sa mga drone ay UAV o Uncrewed Aerial Vehicle. Isang aerial vehicle na walang taong nagmamaneho. Maaari itong makontrol sa pamamagitan ng computer o pwede rin sa pamamagitan ng remote control. Ang unang nag-develop ng drone ay ang scientist na si Nikola Tesla noong 1898 at tinawag niya itong teleautomaton. Ang drone ay unang dinevelop noong 20th century para sa mga military missions. Fast forward to 2024, marami ng iba't ibang klase ng drone na nagagamit sa iba't ibang mga recreational activities. Gaya na lang sa naganap na drone show sa Bicol. This really first time, it was a big boost for the Bicol tourism. Ayon sa grupo na nasa likod ng pinag-uusapang drone show, para makabuo nito, dapat ang imahinasyon, sky's the limit. Napoprogram yan eh. Yung gusto mo ipalabas, gusto mo umikot, yun ang pine-prepare nila sa programa. Naka-ready na yan, ilalatag lang nila yung drone sa mga ganito kalaking area. Tunay nga nakapamangha ang mga pwede natin magawa kung lalawakan natin ang ating isipan. Kaya kaya ng mga drone, hayaan natin lumipad ang ating imahinasyon. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, mainit at malinsangan pa rin pero may tsansa ng ulan. Ganyan ulit ang inaasahang panahon sa mga susunod na araw. Mainit kanina at naitala ang pinakamataas na heat index sa Sangley Point sa Cavite na umabot sa 47 degrees Celsius. Sinundan niya ng 46 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro habang 45 degrees Celsius sa 4 na lugar kabilang ang Dagupan City. Bukas halos sa mga kaparehong lugar din inaasahan ang napakainit na panahon, aabot din sa 44 hanggang 45 degrees Celsius. Marami ring lugar ang makararanas ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Marami po sa mga yan ay nasa Southern Luzon pero sa kabila ng nagpapatuloy na alinsangan, mapapadalas na rin ang pag-ulan lalo bandang hapon. Base sa datos ng Metro Weather, bago magtanghali ay unti-unting tataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Pati sa Mindoro Provinces, pagdating ng hapon, mas malawakan na ang pag-ulan at kasama na riyan ang Bicol Region, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Maguindanao at Sultan Kudarat. May heavy to intense rains lalo sa Luzon kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, bagamat mapalo sa 42 o 43 degrees Celsius ang heat index, mataas ang tsansa ng ulan sa hapon at gabi. Posibleng may malalakas na bugos sa ilang lugar kaya huwag kalimutang magdala ng payong. Sa ngayon, wala namang umiiral na sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung mga pag-ulang nararanasan sa bansa ay dala pa rin ng shear line at easterlies na parehong nagdudulot ng thunderstorms. Dininig kanina ng House Committee on Ethics and Privileges ang reklamo laban kay Representative Pantaleon Alvarez sa umano'y disorderly conduct nito sa isang rally sa Tagum City. Ang nagreklamong mayor, expulsion o pagpapatalsik sa kamera ang nais na parusa sa kongresista. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sinimulan ng dinggin ng House Committee on Ethics and Privileges ang mga umano'y libelous at seditious na pahayag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa rallying ito sa Tagum City na ugat ng inihaing reklamo laban sa kanya ni Tagum City Mayor Ray Uy. Kanina nagharap ang dalawa sa pagdinig ng komite na sarado sa publiko. Kabilang din sa reklamo ni Uy ang pagiging pala-absent umano ni Alvarez. Sabi ni Uy, kahit matagal na silang best friends ni Alvarez, hindi raw niya mapapalampas ang ginawa nito sa rally. During the rally, mag-withdraw ng support yung PNP, military, army, kay Presidente Marcos. To us, that's unacceptable. Expulsion o pagpapatalsik sa kamera ang nais niyang parusa. That's too much. Huwag natin gagawin yung freedom of speech na maski ano na lang isabi natin sa kapwa nating mga opisyal. Siya nag-apologize eh. Dadami sa Bindan.
Sir, kung magsasorry siya? Too late, Dahiro. Sabi ng isang miyembro ng komite, mabigat ang panawagan ni Alvarez sa AFP na talikuran ng Pangulo. Binabanggit na let us not support the administration anymore, no? Sa akin, that will even go to the borders of unconstitutionality. Ano man ang maging hatol, umaasa ang isang kongresista na nakabasa ito sa rules ng Kamara. Ang ayaw lang natin na maulit halimbawa, no? Kasi doon sa naging decision kay former Representative Arnolfo Teves, 'di ba? Na meron siyang mga hindi din naman talaga nagawa na tama, pero yung basis ng desisyon hinaluan pa nung paggamit ng terror law, ganyan. Kaya yung ganon bawa siya ng credibility ng buong desisyon, kaya nagmumukhang political talaga yung naging move. Humarap sa pagdinig si Alvarez, pero hindi siya nagbigay ng pahayag sa media. Pero ayon sa chair ng komite, nangyari within 19 Congress, so by jurisdiction, pasok yan with the committee. Ang na-dismiss na namin kanina, yung isang aspect on with regards to continuous absences, which I have already mentioned to you. So magpo-proceed na tayo dahil nakita ng ating committee na mayroong talagang basis o reasons to believe na dapat mag-investigate yung ating committee. Bago nito ay iginiit ni Alvarez na hindi seditious ang pahayag dahil binanggit niya ang panawagan sa mapayapang paraan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Todo paghahanda po para sa target na medalya ang kauna-unahang Pinay rower na nag-qualify sa Olympics. Ang pagsagwan niya sa mga hamon ng buhay at inaasam na tagumpay sa pagtutok ni JP Soriano. Tila sing bigat ng rowing scull boat na ito ang pinapasang hamon ni Giovanni Delgaco bilang unang Pinay rowing qualifier sa Olympics. Dito sa Lamesa Dam, nakikipag-ensayo siya araw-araw sa Philippine rowing team. Kasama si Coach Edgardo Mayrina, ang unang Pinoy Olympic rower na sumabak sa 1988 Seoul Olympics. Target nilang magka-Olympic medal si Giovanni, pareho sa kung paano siya nagka-bronze, silver at gold sa magkahiwalay na Southeast Asian Games noong 2019 at 2021. Muntik pang di sumapat lahat ng medalyang yan. Pero nang makapasok sa top 4 sa World Rowing, Asian and Oceanian Qualification Regatta, opisyal din siyang nakapasok sa Women's Single Sculls event sa rowing ng 2024 Paris Olympics. Pag last 250 meters, tapos naririnig ko po yung mga ibang teammates ko. Grabe sigaw talaga nila, paus na. Yes! Nice Ate Jo! Sabi ko, Olympian na ako. Tapos iyak pa ako ng iyak. Isa lang yan sa maraming along sinagwan ni Giovanni na muntik pa noong di mapabilang sa national team dahil lang sa dating target na taas para sa mga babaeng rower na 5'6". Pero nakumbinsi ni Giovanni si Coach Ed na payagan siyang mag-try out. Halos araw-araw po talaga, nagtitry talaga ako sa sarili ko. Ako kahit mag-isa po ako dito. Tapos po, wala pang 1 year, nag-medal na ako. Yung mas mababa pala na mayroong willingness talaga na mag-training sa puso na training, ay talagang ma-achieve niya yung gusto niya. Pero tuloy ang pagbabanat niya ng buto at pagpapalakas ng buong katawan. At napatunayan kong diyan biro nang magpaturo ako kahit basic rowing lang sa ating 2 Olympian rower. Lalo na nang isabak na ako sa tubig. At napakahirap po ng rowing. Merong talagang skill at tamang timing sa paggalaw ng kamay. Nakita mo talaga dito yung matinding sakripisyo ng mga atleta natin para mag-qualify lang sa Olympics. So normal naman po talaga yun yung pag first attempt hindi mo makuha yung gusto mo. Parang iano tayo ni Lord na may will si Lord para sa atin. Kung ano yung time para sa atin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.